Halos hindi makakain si VP Sara Duterte, mga kababayan, nung tinimbrihan siya ng isang OFW ka-DDS, mga kababayan, na ayon daw sa kanyang napag-alaman ay sa obsesyon ng mga bangag na ito, mga kababayan, na hindi maupo sa pwesto si VP Sara Duterte, ay umabot na sila sa punto, mga kababayan, na nagtatangka na sila na ipatumba si VP Sara. Ang mismong sinabi ng OFW na posible daw talaga na ipapatake down nila si VP Inday. Ay nako. Hindi na yan bago, mga kababayan, at malamang sa malamang alam na yan ni VP Sara dahil sinabi na niya, diba, yung dinipit sila sa Congress, mga kababayan, na siya mismo ang mayroong threat sa buhay. Eto, mga kababayan, itinimbre ng isang OFW nating ka-DDS. Panoorin nyo po, ha? Kami nagatuog ni Ginoo. Ako ni sakit akong dughan na pero niya na. Itatranslate natin, mga kababayan, dahil nasa local dialect nila, mga kababayan. Ang sabi ng tao, mga kababayan, ako, naniniwala talaga ako sa Diyos at sumakit ang aming dibdib. Kung Lord, bantay in tao. Ang hiling ko sa Panginoon, Lord, please, bantayan niyo po si VP Inday Sara Duterte. Inday Sara, Lord, maluoy ka because there's humors nga. Please, Lord, maawa ka dahil mayroong usap-usapan. By all means, di yung ka makalingkod. Na by all means, para hindi talaga makaupo si VP Sara Duterte daw, mga kababayan, bilang presidente. I-take down kanila, whatever mo. I-take down nila si VP Sara. Kabe. Hindi na yan bago kay VP Inday, mga kababayan. Hindi na nakain ang kanyang lugaw, mga kababayan. Dahil seryoso po, mga kababayan, ang taong nagbabala kay VP Sara. Ito nga buhaton ng mga tauhanan eh. Lahat daw, mga kababayan, gagawin ng mga taong ito, itong nasa likod ng take down kay VP Sara, mga kababayan. Ang nakadaot magulo ng mga tauhana. Ang problema lang kasi ng mga taong iyan, sabi ng tao, mga kababayan, mga Marcos. Etong mga Marcos. Ang problema dito sa mga Marcos, saka nga gigamit sa Ginoo aron nga kining tawhanan ni makalingkod siya according to ginamit nila etong mga kababayan, ang tinutukoy niya, mga Duterte, ginamit ni Marcos para maiupo siya sa pwesto. Daniel 2, what is this days? What is this? God put the kings and remove the kings. At gaya daw ng sinabi sa Biblia, mga kababayan, ang Diyos ang naglalagay ng hari sa pwesto at siya rin ang mag-aalis dito. Umaasa siya, mga kababayan, na aalisin din ng Diyos, mga kababayan, etong si Marcos na naiupo. Mahawa lang yapon na siya, ma'am. Matatanggal din yan si Marcos. Yan ang sabi niya. No. Dapat sila to answer. Akong agenda. Ang sabi ni VP Inday, mga kababayan, meron din silang mga sariling agenda. Pag-iwan ako ganahigid sila. Saldi ko. Dagdag pa ng tao, mga kababayan. Ang isa lang sa hindi ko nagustuhan talaga sa kanila, na itong si Zaldico, nga naa nag-ebidensya, siya tawag, na mayroon na talagang ebidensya, si Zaldico, mga kababayan. Si Aiming ang igsuon, kabalo ba ka, ma'am, nga nagtatanong sa live ato sa... Pati na rin daw mga kababayan na si Aimee, nakapatid na mismo, ha. Mayroon ng testimonya, mga kababayan. Kinwento niya, mga kababayan, habang nanonood daw siya ng TV, yung tao, mga kababayan. Sa TV ato. Sa sopa, ma'am, pag... Istorya gid ni Aimee nga bangag ang iyang igsuon. Andun daw siya sa sofa, mga kababayan, nung narinig niya sa TV, mga kababayan, na sinabi ni Aimee na bangag ang kanyang kapatid na si BBM. Nakaluhod ko sa sofa gid, ben gid ako ni. Napaluhod talaga daw siya, mga kababayan, sa sofa. Hallelujah! Hallelujah! At nagtanong pa nga ang kanyang anak, Papa, what's wrong with you? I cried. Napaiyak siya, mga kababayan, nung narinig niya. Muntik na ako mahulog sa upuan nun, mga kababayan. At muntik na, napatalon ng konti. Konti lang naman, pero alam ko alam ko, mga kababayan, na hindi bababa si bangag pa rin. Pero at least mayroon ng kumpirmasyon galing sa kanyang kapamilya, mga kababayan. Kini mahawa na yun. Ang sabi niya, eto, talagang naaalis sa itong si Marcos. Yan ang akala niya. Kini si VP Sara na gyud makalingkod. Sabi niya sa kanyang asawa, eto, si VP Sara na ngayon ang upo. I thought it was a happy days, a glorious days. And it was what they call
a day of reckoning that you will be there. Yung sa istorya ni Lacson. Oh, akala daw niya mga kababayan, eto na ang araw na tinadhana na maupo na daw si VP Sara. Pero subalit natapwat. Anong sabi ni Lacson daw? Sa istorya ni Lacson, kini si Lacson. Ano sabi ni Lacson? Eto si Lacson, wala talaga akong tiwala nito si Lacson, sabi niya mga kababayan. Kaya kiniklaro ng tawhana. Simulat sa pool pa lang, walang kwenta yung taong yan. Yeah, no, sige. Sabi ni Alvin, Sir, pakainin mo lang si VP. Kumakain. Oh, ang sabi niya mga kababayan, kumakain naman si VP Inday, mainit pa naman. Oh, ang lugaw. Lugaw ba yan? Tapos, ang sabi ng tao mga kababayan, kailangan lang daw niyang i-express mga kababayan dahil hindi niya na matiis. Oh. Ito na ang chance mga kababayan na nakausap niya si VP Sara. Hayaan na natin. Dahil yung sentimento niya mga kababayan, sentimento rin ng karamihan. Anong sabi ni Lacson? Kumain na si VP Inday. Nakakain na mga kababayan. Hindi siya makapilipina. Pag Lacson, pag-sure ba? Pag-sure Lacson. Yung sinabi daw ni Lacson mga kababayan na si Aimee, yung ginawa daw ni Aimee, hindi daw makapilipino. Ano ang makapilipino pala, Lacson? Yung hahayaan mo lang nakawan ang ating mga kababayang Pilipino? Naikip mo lang blind sa mga totoong ugali nitong nakaupo? Ikaw ang hindi Pilipino, Lacson. Nanagan mo pagkakuha, nanagan mo pagkapolitiko. Kay mo, you have to serve the Filipino people. Dahil etong si Lacson mga kababayan, dapat tanya daw tandaan na tumakbo kayo bilang public servant dahil you have to serve the people. Or else, pero wala, ang inyong gisurban, ang kinig mo sa katao nga bangag, Pero, sa halip na ang tao ang kanyang pagsisilbihan, etong isang taong bangag at adik ang pinagsisilbihan ni Lacson. Yan ang sabi ng mga kababayan, ka-DDS. According to the sisters, quoted by the sister. According, si Aimee na mismo, quoted by the sister, adik si BBM. Tanawag ko ng Pilipinas ito karon. Tingnan nyo Pilipinas ngayon. Tingnan nyo. Ngayon mga kababayan, this day mga kababayan, another historic day for us. Dahil nabit na mga kababayan yung previous days, the weakest peso value in Philippine history. Today mga kababayan. Almost 60 pesos na mga kababayan ang value ng $1 to Philippine peso. And right now mga kababayan, $1, 59.28 Philippine peso. The lowest value of Philippine peso in the entire Philippine history. Nice job bangag, Ako'y nag-bake ani. Kanang giingon ni mo sa una. So, I think it's 2 years ago that you said. Ang sabi niya mga kababayan, na-remember pa daw niya ang sinabi ni VP Sara, I think 2 years ago daw. Duha lang katao ang nagpaandar sa Pilipinas. Na dalawa lang ang tao, hindi nagpapaandar, kundi nagko-control ng budget ng Pilipinas. Si Zaldico at si Tambaloslos. Which is, aprobado din ni Marcos mga kababayan. O si Martin Romualdez. Og tinuod gid ay. May champurado pa dito Og tinuod gid ay. Kini po si kining Auntie Claire. At eto din si Auntie Claire, si Claire Castro daw mga kababayan. Ma'am, ako ang kabalo ko, abogado man gyud ka. Alam ko na abogado ka. Pero ug naman siguro pinaka-bright na abogado, ikaw na kay gipanghagan. Pero kung meron na sigurong pinaka-matalinong abogado, ikaw na yun, VP Inday. Hair follicle or magpa-drug test or dahil willing daw siya mga kababayan magpa-hair follicle, magpa-drug test or any other test na challenge mga kababayan. Willing si VP Sara. Pwede ka nga mo bar exam mo usab. At willing pa si VP Inday mga kababayan na mag-take ulit ng bar exam. What I'm trying to say, being a lawyer is not easy to pass that our profession. So bright dito nga pagkatao. Si Claire. Pero etong si Claire Castro. Pero siya tawag ng abogada di ana. Abogada. Ang utok ng pagka-abogada. Pero nasaan ang utak? Saan inilagay ang utak ng Claire Castro iyan? Yan ang sabi niya mga kababayan.
Abugaga siya, sir. Ikaw ang tinawa Abugaga. niya, presidente. Ikaw maging siguro. Oh, dahil ang tinitira niya kalagi mga kababayan is si Duterte. Oh, Sara lagi. Ano una magano niya god? Kung dili niya hisgutan ng mga landili sa musika. Dahil sa isip ng Cles Castro ngayon, kung hindi niya babanggitin ang kanyang pangalan, hindi siya sisikat. Unya nana Oh. let's say I think it was last year na siya vlog. Gasunan mo po ka sa Oh. una. And then last year, naalala daw niya mga kababayan na mayroon niyang vlog. Oh, vlog. Oh, sa YouTube mga kababayan. Na she was very proud that she voted PRRD. Na proud daw siya na binoto niya si Tatay Digong. Ito niya pagka-presidente. Oh, binoto daw niya. Tanawa na siya, tanawa na siya karon. Unsa man Pero niya- ano nang nangyari sa kanya ngayon? Tingnan niyo siya ngayon si Cles Castro. Buhat. Oh, anong ginawa niya? Ha? 'Di ba? Ba't nawala? Naalala ko yung sinasabi ni Duterte, ni Pangulong, mahal nating Pangulong Duterte, Oh, ayan, nagtagalog na siya mga kababayan ha. yung sinasabi niya, huwag nyo namang gahasain Oh. ang kaba ng bayan. Huwag niyong gasahin ang kaba ng bayan. Minulis siya at lahat-lahat na. Oh, binalahura. Manong, binalahura. Ito pala ang itsura niya mga kababayan ha. Good job sa iyo ha. May punto mga kababayan, may punto. At talagang nagsakripisyo siya mga kababayan ha para pupunta lang dyan. Gumastos pa mga kababayan. At ang nakapagtataka, at ito pang nakapagtataka, biruin mo, sinasabi na nung kapatid, Oh, ni Amy na ha. talagang may tama itong kapatid niya, Bangag, adik. Oh, ang sabi ni Amy mga kababayan. Lulong. itong si Gonggong Marcos. Gonggong, bongbong. Pero pwede rin. Pero bongbong Marcos siya. Itong si Gonggong Marcos na talagang addict naman talaga mula nung Judy. teenagers pa hanggang sa kasulukuyan. Tapos itong si Adik noon, adik hanggang Ping ngayon. Lacson, pinapanigan pa itong si anong tawag nito? Si Ping Lacson, pinapanigan Gonggong pa. Marcos. Maalala ko lang yung problema dati kay ERAP sa panahon ni ERAP. Yung binibigyan lang sa ERAP na 200 million ba yun sa payula ng Huweteng? Tanggal kaagad siya, no? Tanggal kaagad si ano? Oo nga mga kababayan, no? Na people power agad si ERAP mga kababayan. Ang issue ni ERAP is just a matter of 100,000. Pero si BBM mga kababayan, trillion. Okay lang sa mga dilawan dahil ayaw nila. Ayaw naming papalitin si Sara. Umaasa sila mga kababayan na magbabago pa si Bangag. O umaasa nga ba? Or else, kabilang sila mga kababayan sa nakikinabang sa nakawan. Tawag nito, tanggal kaagad si ERAP. Talagang Bumaba siya sa pwesto. bumaba siya sa pwesto, nag-resign. At pagka Oh, hindi na impeach yun si ERAP mga kababayan ha. Hindi natapos ang impeachment, nag-walk out kasi ang prosecution. Yun ang nag-trigger ng People Power 3. At si ERAP naman mga kababayan, nag-resign. At pagkatapos, yung mga madre, at Mga saka matrimonyo. sila ni buhay pa si Cardinal Sin nun eh. Yes. Di ba? Bubuhay pa siya nun. Talagang nagpuntahan na doon sa anong tawag nito sa Inside People's Powers 2. Yung ginawa nila. Tapos ang nasa Maynila ako nun. Ang nangyari pa nga nun, yung mga, say for example, yung mga oligarchs. Yung mga oligarchs, o mga elitista, yung say for example, yung mga may-ari ng mga pure foods, lahat ng mga factory. Sinasabi, sa halip na kayo papasok sa factory, wag na kayong pumasok, dumiretso ka dun sa EDSA, at doble ang bayad dyan para bank holiday double wages. So nagpunta doon. At kung hindi naman kayo magpupunta doon, ang mangyari, tanggal ka na, wala ka ng trabaho. Pendosa pala. Sa bakuran. Yun ang mga pangyayaring nagaganap. Pero, ura-urada, itong mga Makabayan Black, sila ni, yung mga Castro na yan, yung mga, Si mga kababayan, si Francine. ano pa ba yun, Makabayan Blacks, yung mga teachers, Kabilang yan sa Makabayan Blacks. na yan, o yung mga yan, Gabriela, Antimano, hindi nila tinantanan. Tanggal kagad si, anong tawag nitong si ERAP. Pero ngayon, sir, Pero ngayon, ang nangyayari ngayon, hallelujah, naghallelujah siya. Naghallelujah sila. Hallelujah! Bangag-bangag! Oh. Naghallelujah Sama-sama tayong babangag muli. sila ngayon, naghallelujah sila ngayon sa Marcos. Kasi, Marcos. ayaw nilang may upo si Sara, kasi kung may upo si Sara, talagang pupulutin sila sa kangkungan. Correct, sir. Pupulutin sa Talagang pupulutin kangkungan. sila sa kangkungan at ipapakain sila sa mga buhaya. Correct. Ngayon, ang problema
ngayon, ang mga buhaya, Buhaya hindi sila. wala na sa Cannibalize. nandyan na sa HOR. Correct. Sa HOR. Ando na lahat. Ha? Nakakagalit. Pati sa Malacanang. Nakakagalit talaga. Kaya nga sir, nakakapagtaka nun na hindi na sila sasalita na even though mga bilyon-bilyong pesos na sinabi na Kasabwat mali-malitang sila pera eh. binibigay doon sa mga personalidad. Oh. Sinabi nila, Hindi rin nila dininay yan, mga kababayan. pero ngayon wala. Wala silang... Ebidensya nga yun eh. Yun nga ang napakasakit kasi may ebidensya na lahat-lahat. Ito. Ubo. Excuse me. Ang gonggong Marcos Excuse me po. Ang gunggong Marcos daw. na yan, ha? Ito ako, mga guys. Mga guys. Ito lang, ha? Oh. Oy, shoutout nga pala kayo, no? Divera? Joy DeVive. Joy de Bib. Shoutout Joey. nga pala sa'yo, Joey. Sir. Lagi kitang pinapanood. Range Rock from Ireland. Oo. Ireland pala siya, mga kababayan. Oh, talagang dinayo niya, mga kababayan. Oh, from Ireland. At saka of course, ang magandang beautiful dyan, si Sas. Sas. Oh, Sas Rogando. Okay. Sasi. Okay, patuloy tayo. Ito nakakagalit. Talaga din namang trilyon-trilyon. Drug addict pa. Sinasabi ng drug addict sila. Yung Si Amy nagsabi, ha? siniwalat ni ano yun eh. Nung pagsiwalat ni anong tawag nito ni Sino ba yun? ni Senador Amy. Sinasigura. Pag sabi niya, palakpakan kami. Palakpakan. Akala ko bukas bababa na siya kasi ang kapal ang mukha. Oh. Alam mo bang pinipick up ko si Mrs. noon. Tapos ako, magpadali tayo. Kailangan makikita ko to sa malaking TV. Correct. Ang ginawa ko noon, alam mo? Umiyak talaga ako. Napaluhod. Uy, mag-vlogger ka na lang, Manong. Gumawa ka ng channel. Oh, at i-subscribe natin, i-follow natin, mga kababayan. Gumawa ka ng YouTube, i-share natin. Ako dun sa sa sofa. Sabi ko, Lord, Gumawa thank you ka. talaga. Kasi akala ko, Ito na yung Ipopromote kita. Sana nga, maano niya ka, mga kababayan. Makita niya ito. Ipopromote natin ito, mga kababayan. Maganda ang punto nito. Tumpak naman, mga kababayan. talaga. Oo, correct. Totoo. Akala ko talaga yung corner na talaga. Corner talaga. Ito na, this is the last Oh, time. this is it, Na Pansit. wala na talagang lusot si Marcos. Correct. Totoo yan, sir. Ay, nako. Itong mga walang mga kaluluwa. Wala kaluluwa. Sinasabi Dito, pa na. Luis. Grabing twisting, no? No, grabing twisting. Parang si Amy patuloy ang may kasalanan, mga kababayan. Parang si Amy patuloy ang addict. Anong sinasabi ni ano? Anong sinasabi ni Lacson? Oo. Hindi daw maka-Pilipino. Oh. Oh, this is different one. Ang sabi daw ni Marcos, sir, na ang nagsasalita daw doon sa INC rally is Hindi daw kanya kapatid. That is not my sister. Sino ba ang sister mo? not his sister. O, ito si sister. O, nakita mo ba yun? Yung palang dapat eh. Talagang, Bangag talaga, no? Kung ang tingin niya, mga kababayan, hindi yung si Amy, may problema ka. May problema ka nga. Kung ano-anong nakikita mo. Baka mga kababayan? May hallucination. Di ba nakakausap rin niya ang kanyang tatay na patay? Diyos ko, Lord. tulong mo na siya. Wala siya sa tamang pag-iisip. Hindi na kanya makilala ng sister daw Sister niya. niya. Oo. Totoo At yan. ito pa. At ito pa. Hindi lang yun. Sabi nila Mark Enriquez ka daw. Oh, sinasabi niya. Sinasabi niya. Wala tubo. Ito yung mga kaganapan dito. Ito pa, sinasabi niya, sabi niya, she's not my sister. Excuse me po. O di ba nag-hallucinate siya? Hallucinate siya. Di ba yung talagang high na high talaga siya? Fly high, butterfly siya. High talaga siya. Oh. At saka At nakita ito mo ba pa. yung video, sir, na dumugo yung ngipin niya, nagsalita siya? Oh. Sus, grabe. Bullshit talaga yung talaga. Oh, juicy. Gumagano yung bibig niya. At hindi lang yun. Oh. Ang mga hunghang itong si Kuya Castro, isa Mga hongat. sinasabi niya na AI daw yun, yung nagsalita. AI. Mga honghang, no? Si Saldico, mali-malita. Coincidence, coincide. That is coincide. What you call this, ano nga yung Marines na yun? Si Gutesa, yung sinasabi ni yes. Gutesa. Si Orly Gutesa. Tama, sakto sila. Sakto Oo, talaga, magkatugma. coincide talaga. Oo. Coincide talaga, parang mag-asawa, sakto-sakto. Correct. Sa mga asawang yung walang kaliwaan, ha? Ngayon, kung makikita mo, talagang it's more than enough. Correct. Yung dalawang yun na pasabog niya, no? Ako, bilib din ako kaya, galit ako kaya. Oo, more than enough na yun, mga kababayan, na matanggal talaga si Bangag
pasabog ni Amy at ni Zaldico. More than enough para ma-impeach mga kababayan. Pero grabe, hawak nila lahat mga kababayan. Oh. Ganito tayo mga kababayan binaboy ng mga animal na to. Harap-harapan na mga kababayan. Parang dinuraan na tayo. Oh. Pero okay pa rin. Okay pa rin sa kanila. Kay Zaldico kasi yung naalala mo yung sinasabi ni naalala mo yung sinasabi ni VP natin? VP Sara. Please God sooner to become a president. Naalala mo yung sinasabi niya? Kaya ako umalis dyan. Kasi nag-insert sila ng 5 billion doon sa budget. Nag-insertion sila mga kababayan. Dalawang tao lang ang nag-operate. May hawak ng budget sa ating bansa. Sa Pilipinas, correct. Si Zaldico at Martin Romualdez. Pero ano masabi mo ngayon, sir, na parang nahanap ni Zaldico ang konsensya niya sa puso niya na magsalita na siya ngayon. At sinasabi ng mga dating kaalyado niya na napilitan lang yan eh. Yang kay Zaldico mga kababayan, na-corner lang kasi. Pero kung hindi yan mga kababayan, nabisto, hindi yan ginawang scapegoat, hindi rin yan naamin. Hindi yan totoo. Gayon pa man. At least mga kababayan, at least napaamin. Mga ganyan. Anong masasabi mo doon? No, to be honest, to be honest with you, there is two factors for this. There is two factors for this. First of all, he got a conscience, okay? The conscience, hindi na niya kayang maarok. Correct. Kasi una sa lahat, napaiyak. Wala siya na ang gigilitan ng liig mga kababayan. Ako yung letter ng anak niya, sumulat yung anak niya Sabi niya, Papa, ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? Lumabas ka na dyan. Lumabas ka na dyan. Aminin mo ang lahat. Yes. Kung ano man ang nangyayari, kung ano man ang mga pangyayari, kung totoo man yan, lumabas ka, ipaglalaban mo ang katotohanan kasi hindi ko na kaya to. Oy, Zaldico, request natin. Ano mo daw? Anong nalalaman mo tungkol sa yung sa buwatan ng nila Trillanes, mga kababayan, ng ICC at ng Bangag Administration dyan sa tuwadkom mga kababayan sa ginamit nilang ebidensya na ipinasa sa ICC. May alam yan si Zaldico niyan mga kababayan. Malamang matutulungan pa niya si Tatay Digong dito mga kababayan sa kasong ito. Yes. Nasasabihin sa akin ng mga kaibigan ko, whatever like that, kung halimbawang itong pagsasabi ko sa iyo, na hindi mo na ako angkinin na anak mo ako, okay lang sa akin. No. Totoo yan, totoo. Sir, sa excuse me po. Si hi, po. Ato sinasabi natin yung mga kaganapan ba? Ngayon, dalawang faktor yung sinasabi ko sa iyo Tatlo. Isang faktor yon. Siyempre makonsensya ka sa anak mo kung ano yung sinasabi ng anak mo. Magpakalalaki ka. Nakonsensya siya. At naiyak ako doon yung sinasabi niya. Kung ako, anak mo naman talaga ako, I did not even finish my school. Hindi siya nag-aaral. Hindi siya nag-aaral kasi... Bakit? Bulakbol ba yung anak ni Zaldico mga kababayan? Ang dayaman nila, bakit hindi nakapag-aral? Siyempre, anak mga mayaman, nalibang na sa negosyo. Nalibang pala. Namaman. Sana nag-ilo din. Sinasabi niya, lahat iwanan ko, kahit maging pulubi na ako, o itakwil mo ako, yes, para sa pagsasabi ko sa'yo ng totoo, pero lumabas ka dyan sa sabihin mo ang katotohanan. yes. Isa yun, nakonsensya siya. Yes. Pangalawa, sa set to yun, sabi ko, gawin natin tatlo. Additional one. Ang pangalawa, natatakot siya sa banta ng buhay niya. Correct. Kasi sinabihan pala siya ni Martin. Ipapatumba daw mga kababayan. Patatahimikin daw habang buhay. Paglalabas ka, papatayin kita mismo ako ang magpapatay sa iyo ng pulis. Pangalawa yon. Pangatlo. At ang pangatlo, nakonsensya siya sa taong bayan. Correct. Yun talagang pinakahayas. Kahit papano, nakonsensya niya na the millions of peoples are suffering. The millions of peoples are suffering in the Philippines. Suffering talaga. Biro mo yung ginawa nila, yung pangdudugas nila sa flood control na pera. Yes. That is more than criminality. Oo nga mga kababayan. Dapat nga bitay mga kababayan dahil mayroong mga namatay dyan na biktima sa flood control. Na supposedly hindi sana babaha tapos bumaha dahil kinurakot nila.
Oh, pitay sana ang parusa. That is more than a at saka crimes. also kuya, sa lahat ng mga kabulastugan na nasa surface ngayon, guys, kasi malamig talaga dito guys, kaya sinisipon lumalabas kami. yung- Sinisipon talaga kami. Kasi Sobrang sobrang lamig. lamig. Kita mo, nakascarf ako. Grabe. Balot na balot. Correct. Parang everyday battery. Balot sa bakal na lumalata. Kasi guys, sinasabi nila na sa lahat ng mga kabulastugang na surfacing ngayon, dapat ipin sa mga Duterte yan. Doon, tingnan natin yung mga ilang bilyon yung sinasabi nila doon. Para sa mga Duterte, mga flood control project sa Davao, ganito, ganyan. Pero napunta ko sa Davao, nakita ko, napakaganda talaga. ng Maganda Davao. talaga. Taga Davao ako ha. Talagang pisa ako ng Davao. Born and raised. Oh, by Duterte. Davao, Oh. Philippines. Correct. Ito pa nakakagalit. Napaka-inhumane. Ha? Ano ba ibig sabihin ng inhumane? Of course, maraming nakakaalam na everybody knows what is inhumane. Pero dagdagan lang natin, talagang i-digest lang natin ang inhumane sa atin sa Pilipino. Hindi makatao. Correct. Napaka hindi makatao. Ang daming naghihirap na mga tao dyan. Ang daming mga naghihirap na mga tao namatay, mga bata. Correct. Ang pera, binili na lang, alam mo, si Martin, di ba? Meron pala siyang nabila na 32.8 million dollars na ano, yung airplane. Sa airplane, okay. O yung airplane. At si Saldi ko, yung lahat yung mga ano niya, lahat yung mga air transport niya, nakalabas na ng Pilipinas. Yes. Anong mga kabalostugan yun? Correct, sir. Ito ha, ako. Sa bahay namin, maliit lang kami yung bahay namin, pero masaya kami. Yung isang pantry namin, hinawan ko yun kasi meron akong mga ilalagay doon. Marami kasing gamit. Yes. Bakit ko sinasabi to? Naggawa ako ng place para doon ko ilalagay yung, halimbawa, yung love play tennis. So yung mga raketa ko, yung mga bag ko, mga ganon. Pero ang ginawa nila, bumili sila ng bahay para doon itatambak. Para doon itatambak yung pera. Correct. Biro mo, hindi sa pitaka yung pera. Sa bahay na. Hindi, kamukha nito, say for example, ang pitaka ko, makikita mo sa pitaka ko, ayan, magkano lang laman? Wala na palang laman. Wala na. Ito may 20 pa. Card lang. Ito may 20, oh. 20 euro lang, ha? Oh. Ito, 20 euro lang laman ng pitaka ko. Ang liit pa ng pitaka ko. Pero sila, talagang bahay ang, Correct. doon talaga, tinambak talagang pera Kahit sa talaga. CR siguro to, may pera na doon. Lahat. Correct, grabe. Sabi nga, 3 stories eh. Para ilalagay lang yung pera na yun. Nakita mo ba yung anong tawag nitong kagahaman ng mga taong yun? Mga greedy Sobra. Mas mabuti pa yung, hindi naman talaga mabuti, pero mas mabuti pa yung ginawa ng anong tawag nito, yung mga drug lords, kasi pinaghihirapan pa nila na gumawa sila ng shabu. Ha? Pero sila wala. Correct. Yung mga anong tawag nito, yun talagang, Mamaya. Yeah. Interview mo na kami. yun lang talagang ginamit nila, mga armor car pa. Correct. Ha? Ginamit nila armor car. Di Ang pinaghahakutan nila ng pera. Correct, sir. Di ba, grabe yun. Yan pa lang eh. Dapat yung taong na yan, makaalis na yan dyan sa pwesto. Kailangan talagang makaalis yan dyan. Kaya kayo, mga kasundaluhan natin dyan, Browner. Ikaw, Chief of Police dyan. At saka ikaw, Chief of Staff Browner. Maawa ka naman sa taong bayan, sir. Grabe. Papayag ka na lang ba na wag ka namang masilaw sa pera. Naalala ko yung kanta ni Freddy Aguilar. Naroon ka sa yung palasyo at nagtatago. Pinapaligiran ka ng mga gwardya. Daing ng bayan ay hindi mo napapansin. Okay. Dahil ba sa kalansing ng pera? Correct. Yun, pati ikaw, Browner ka. Napaka-ganda pa naman ang pangalan mo, Browner. Pero ngayon, para ka ng brown na aso. Brownie. Parang naging aso ka na kasi hindi ka na naging Pilipino, unbecoming ka. You're not deserved for your position. Kumbaga, sir, nawala na sila doon sa... Wala na, grabe sa na. prinsipyo dapat ng kanilang... No, sinasabi niya, the last interview, I think that was Pinky, who's that? Yung beautiful Pinky Whip. Oh, Pinky Whip. Sinasabi niya, kayo ba'y wala kayong gagawin sa mga pangyayaring nagaganap sa atin ngayon? Ano sinasabi ni Browner? Sabi niya, ay hindi naman, ano lang kami, professional kami.
We have to do a professionalism. Oh. Hindi na, garapalan na nga eh. Ang problema sa atin, ang naging problema sa atin, ang namumuno sa atin, sa anong tawag nito sa Pilipinas, mga daig pang mafia. Ha? Kaya ngayon, sir, ngayon, we have the weakest peso ever in the history. Grabe. Grabe, kawawa na talaga ang Pilipinas. Grabe talaga. Grabe yung ginawa talaga nila. Pero, ito pa, at ito pa. Hook and by crooks. Talagang gagawin talaga nila ang lahat na itong si BP natin, matanggal talaga to. Ay, sabi nila Matatanggal may talaga sa impeachment posisyon na daw ready to be filed next year. Nakita mo, inuuna lang. Ano pang nagawa ni BP, ni BP natin, mahal nating BP. Siya naman lang ay talagang Nag-focus sa trabaho niya. yeah, she ran as a vice president because she loves working for the Filipino peoples. Correct. But these people, say for example, starting from Marcos, Gonggong Marcos, itong si Remulla na kapatid na Remulla sa ombudsman, Oo. Remulla na anong tawag ito? Diba, kinaway her. Ano pa yung isang Remulla? Dito ba yung papa mo? Yeah. Mo, ano na, laban na yung papa mo dito. Ano pa ito isang Remulla? Yung isang Remulla. DILG nga. DILG. Oo. Yung DILG. Itong si, anong tawag nitong Claire na... Castro. Claire, alam mo ikaw lintik ka. Alam ko, napakamatalino mo. Hindi ka naman basta maging abogado eh. Para maipasa mo yung bar exam na yan at naging abogado ka. Dating Duterte ka. Binoboto mo pa si Duterte ngayon sa pera na yan. Yung pera na yan, sa kahayupan na yan, binenta mo yung kaluluwa mo. Dapat kung ano yung sinasabi ng presidente, yung at dala-dala mo pa yung anong tawag nito, nakakaya ka. Presidential seal. Oo. Kapal talaga ng mukha mo at saka sa totoo lang parang tatalunin ka ng pag-iisip mo, tatalunin ka ng high school graduate eh. Kasi hindi tama yung mga pinagsasabi mo. Sinasabi halimbawa si Sara, tinatanong, are you ready for a president? Tapos, Ano ba gusto mong marinig? Dalawa, say for example, sasabihin ni Sara, hindi pa ako ready kasi may presidente naman tayo. Hindi sasabihin niya. Ano sasabihin niya? Sasabihin niya, di ba? Tama lang na hindi na talaga siya dapat magpresidente kasi hindi pala siya ready kung ano mangyayari. Ngayon sinasabi ni Sara, I'm readiness. Ano sinasabi niya? Talaga naman totoo, ginigiba niya yung mga yung ginugulo niya yung mga tao, talagang siya na gusto niya talaga mapapatalsik talaga. Nakita mo yung utak. kagagahan nito? Yun talagang gagaga talaga. Palagay ko sila ni bago yan pinapunta si Auntie Claire. Pinapunta doon. Kasi si Marcos nagbe-breakfast. Heli ka rito, suminghot ka muna. Sumisinghot ka muna. Dagdagan mo pa. Ganun na. Ngayon, alam mo na kung ano sasabihin mo. Opo, Manong. Diba? Kaya. Ito pa si Dilima. Lintik na to. Ito yung tabingi. Sino yung tabingi na yan? Darcy. Si Darcy ba yun? Oo. Darcy yan. Alam mo ba sinasabi nung mga to? Kailangan as soon as possible, we need to file. Impeachment na dapat mapahawa na lang si VP. Para mapaalis na talaga si BP. Hindi tama yung mga pinagagawa nila. Ano ba naman tong mga to? Myself, I'm very frustrated. Maraming salamat sa Diyos. Eto, Sir Alvin nandito sa Ireland, nandito sa ano tawag dito sa Holland, dito sa Netherlands, Amsterdam, you name it. Kahit ang weather dito, para na kami mga robot kasi malamig talaga. Ang jacket talaga, grabe. Ako nagpunta kami ng pamilya namin dito. This is 3 times. Ang mga gastos lang nito, nagpunta kami to support. Our beloved president is there. Nakita mo yung ginawa nilang kahayupan. Ito, iso pa to si Trillanes, kailangan matira ko itong lintek na Trillanes na to. Yung asong ulol na yan. Ano sinasabi niya? Nagsinungaling ka pa. Nag-post pa ng picture, hindi pala totoo. Matagal na pala yun na picture. Di ba nag-react si Atty. Nicolas Capa? Sabi niya na, hindi man yan totoo, nalaman namin ganito. Kapal ang mukha, pinag-post pa doon para ipakita na parang kasama niya yung mga ICC officials. Hindi pala totoo. Hindi pala totoo yun? Oo, ano pala. Totoo pero matagal na yun. Matagal na yun. Oo. Yung asong Trillanes yan, yung mga grupo na yan, yan talaga si Dilima rin, tsaka yung si Tabingi, galit na galit talaga ako sa mga. Kasi,
ang mga utak niyan, mga baliktad eh. Correct. Isa pa yan si De Lima. Naging Chief Justice ka, ibig sabihin po Chief Justice ka. Hindi, you Chief are Justice, Secretary of Justice. Secretary of Justice. Secretary of Justice. I'm sorry, yeah, to be correct. Thank you very much. To correcting me. Ibig sabihin yung utak mo yan, super A ka. Ha? Siguro wala. For example lang siya, Jonel. Oh, pero nakita mo, saba ang mga pinagkakain. Hayop na lintik na yan. Correct. At kapatid pala, kaya kailangan nila na si Sarah hindi makaupo. Kailangan nila si Sarah hindi makaupo. Kasi kapatid niya, yung asawang yumao na si Juma Sison. Ha? Juma Sison, hindi Juma Sison. Juma Sison. Juma Sison, yes. Yung mga pinakapinunong mga rebelde na hindi naman talaga totoo yung para sila sa bayan. Kasi kumpara sila sa bayan. It was what you call is the term of mahal nating Pangulong Duterte. Nakita mo yung mga bukid-bukid na pinadalhan na ni Duterte doon ng anong tawag nito, pinadalhan ni Duterte ng mga anong tawag nito, yung mga bulldozer ba para gagawan yung mga yung daan yung mga yung mga bukid para road to market. Farm to market road to road. Farm to market road. Yung ganon. Anong ginawa nila? Binobomba nila. Ayaw nila. Ha? Kasi the more na maghihirap yung Pilipinas, the more na magkakapera sila. Pero sir, ano yung masasabi mo ngayon na tomorrow will be the 9 month of the incarceration na nakakulong si PRRD sa loob? Anong masasabi mo sa gobyerno natin na para bang yung iba, lalo yung iba na parang nasisigahan pa na nandito si PRRD na na-divert yung atensyon ng mga kababayan natin sa mga Duterte kasi alam naman nila na mahal talaga ng mga kababayan natin ang mga Duterte. Anong masasabi mo doon, sir? Ang una talagang masasabi ko talaga sa lahat dyan, first and foremost talaga is kasakiman. Sobrang sakim talaga. Kumbaga sa boxing pa, yung tao nakabulagta na, na-knockdown na yung tao, pinagtatadyakan mo pa lumpong-lumpo na. Napaka-inhumane, yun ang una kong masasabi. Sobrang kasakiman. Kung ano pa man ang sobra sa kasakiman. Ngayon, gusto nilang mananatili sila sa power. Itong taong to na matanda na, 80 years old, na wala namang ginawa sa atin sa Pilipinas, kundi ang pagmamahal. Alam mo, ito sa totoo lang, si Presidente Duterte lang ang nakita kong, yung every time na yung magsasalita siya, hello po, yes, yung every time na magsasalita siya, si Duterte, halimbawa yung there is a seal of the president yan, tapos di ba may flag yan? Ang ikinaganda nun, hahalik yan sa sa flag. Correct, totoo. Pandila ng bayan. Siya lang talaga. Hinahalikan niya. Let's ito si Marcos, ito si Gonggong Marcos. Iba man hinahalikan niya. No, hinawakan niya yung flag. Ginanong kasi may residue dito. Pinunas. Okay ra. Kaya ko sa Davao. Yeah? Wala ka mga kababayan. Yun ang pinagkakaiba. Kaya, mga kababayan, alam mo ito, manalangin tayo because I know there is a God intervention. Meron yan. Hopefully, as soon as possible, hindi natutulog ang Diyos. Mas maawain pa ba tayo sa Panginoon? Nakita niya kung anong paghihirap natin. But hopefully, I'm still hoping. I have my son here before. He was standing up in here. He's only 9 years old boy. Every time we worship, he's always praying about the freedom of PRRD. Sobra talaga. Pero wag, lalo na. Kahit yung Bukana Bench, inangkin. Kita mo, may diba? lahat na lang na hindi naman gano'n ba katulad. No, I don't have any knowledge in it, like yung Bukana Bridge. I know, but I'm talking about the budget. I'm talking about the budget. Hindi, tapos ano ba yun? Inutang ba yun ni yung Mahal na Presidente or China, donated talaga? Donated talaga ng China. Kita mo, donated pala talaga yun. Ang dami kong anong tawag dito, ang dami kong nakikita doon sa Facebook, na buisit ako doon, na imberna ako doon kasi si Marcos, di ba, nandun, pati yung mga lukarit na mga kasama niya, di ba, puto-ops. Tapos yung sa baba doon, sinasabi ng mga
mga trolls ng mga bayaran sinasabi, mahal naming presidente, ang galing mo talaga, pati yung kalaban mong taga Davao, pinagawan mo ng tulay. Correct. Kung pinagawan mo ng tulay, pinagsasabi nyo. Ha? Hindi kay Marcos yun, kahit walang ginawa si Marcos. Alam mo kung anong ginawa ni Marcos? Ano, sir? Ghost Project. Correct. Hindi mo makikita kasi ghost nga eh. Yun ang ginawa niya. Ingon nila, sir, na meron na daw, also a different matter, meron na daw warrant of arrest si Senator Bato. Okay, ito ito pa yon yung lintik na yan. Di ba nagpalabas ang ano? Di ba nagpalabas ang ano tawag nito yung bagong batas yung ano yung Supreme Court na sinasabi na hindi talaga tayo Yes. sa pulong nangyari kay PRD. Merong bagong batas. Merong bagong batas na hindi ka basta you don't have to extract the person inside in the Philippines, bring out of the country. Kailangan i-ano mo muna yun. Ano tawag nitong Yagi muna na proseso. Oo, yagi mo. Yeah. Dadaan ka muna sa yung normal na proseso. Pero ito kasi mga bangag kasi itong mga to. Correct. Basta ka lang hihilain. Correct. Ha? At ngayon, wala na silang magawa. Wala silang magawa. Ito pa yung mga tulpo na yan. Lintik ng mga tulpo na akala ko para kayo sa bayan, mga hinayupak din kayo. Ito, this is the word of... Wait lang kasi dyan yung kaibigan natin nagre-report yan ng police secretary. Ano muna tayo. Tapos, okay. Ito yan. Then, tapos, ano sabi nyo, anong ito si Erwin Tulfo? Tama ba yung sinasabi mo, Erwin Tulfo? Bendalo? Mali yun. Bendane sa mga tennis player. Bendane, that's what we were doing. Bendane, you have to bendane to whack the ball, but not bendalo. And it was even agreed by the then Secretary of Justice Remulla na ngayon, ano na siya, ombudsman. Sabi niya, yes sir. Guman, di ba, gano'n siya pagsabi ni ano? Grabe mga sobrang mga mafia sa atin sa Pilipinas. Kasi mga mafia yon. Alam nila ang Pilipinas, alam nila ang mga batas, pero nakita mo, mga gago sila sa mga batas. Kahit halimbawa high school graduate, alam ang batas. Correct. Ito pa. Ayos, alam mo ba alam mo ba, hindi lang sa PhilHealth, alam mo ba yung si Ricto na yan? Sobra din ang pinagagawa. Isa pang salot sa atin sa Pilipinas ng lintik na mamang yan. Pera ng PhilHealth kinuha. Yung sa gold natin na gold reserve. 25,000 kilos. 25,000 kilos binenta. At alam mo ba, Sir Alvin, yung mga even 100 square meters or 200 square meters owned by the government in the Philippines, he sold it. He sold it. Lahat na ako nung makikita niya, ibibenta niya. Ha? Buti sana kung pinagawa sa atin o binigay sa atin sa mga welfare, sa atin, sa mga maraming mga mahihirap sa atin. No. Goes to their pocket. Ang problema sa atin itong Marcos government, yung pera ng bayan, yung kaba ng bayan, they thought and always thinking that their inheritance. Correct. Para bang inheritance nila? Para bang, say for example, you're my son and I'm dead, I'm a billionaire person, said, it's okay, my dad is died, I own this. This is my, I need to inherit this. But no, this is what they're thinking. These people are mad, like lunatic or whatever, inhuman, you name it. You name it. Si Sir po guys, bakit siya very passionate sinasabi niya, is an OFW all the way from Ireland. Pumunta lang talaga siya dito para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nag-absent ako. Oh. Nag-absent ako. Napunta lang ako. Oh, correct. Yes, nag-absent ako. Nag-absent talaga si Sir. Tulo na. Oh, sa na-remember mo siya before sa Lan Panrega na siya yung nag-video-video doon sa kasama natin yung naman doon si Ato. Ikaw pa yung inutusan ko sa bag ko na pakilagay doon sa kilid. Yung nag-video-video pa sa Atubangan. Yes. Oo. Siya yung na si Senator Robin dito. Senator Robin, o kang igagaw na ko nga si Roque. Pareha may kapilido na. Roque na ko? Roque, yes. Range Rock, yes. Okay. Wala yung Roque. Kagikan ako, ka Manila man. So, igagaw giday mo. Yeah. So karon na. Pero igagaw lang mi kay pareha lagi guru apelido lagi. Pero wa po kay lapot siya. Wa po kay lapot siya po. Basaan na lang. Well, anyway, this is what happened happening in our country. Napaka-inhuman, ha? Wala na.
Pero alam mo lang, alam mo kung anong pag-asa natin? Manalangin at manalangin at manalangin talaga tayo. Manalangin at manalangin. Malay natin, ha? Naalala ko in the history of the Bible, okay? In the history of the Bible, John 12. Wala kay kuha na, sir. Ha? No. Hinatay ko sa Bible. I have history in it. Sa John 12 na itong hari na to, ipinagmamalaki niya, corruption din to siya, ipinagmamalaki niya na dahil daw sa kanya, nagawa niya tong mga ito. Right away, the people said, like millions of the people in front of this king, they said, "You are not telling the truth, but the God will tell the truth." Straight away, the angel strike him and dead with the what is maggot. I hope it will happen. Ha? Sana hindi na yan magising. At ang problema natin, pinapaligiran tayo ng mga sobra. Mabuti pa yun si Satanas eh. Kasi alam mo yun si Satanas, pag pinakitaan mo ng cross yun, tatakbo. Pero yung mga yan, pinakitaan mo na hindi tatakbo yan. Alright. Lalamunin pa yung cross. Correct. Kakainin pa ng Ha? buhay. Kakainin pa ng buhay. Correct. Kaya sobra. Ako, I'm very, sabi nga, pag nag-open ako ng ano tawag nito, yung television, of course, pinapanood kita doon. Tsaka yung si Badong, nanonood ako kay Badong, okay, kaya si Sas, pinapanood ko, doon sabi ni Mrs., huwag ka na manood ng ganyan. Kasi puro problema lang yan eh. Hindi, kailangan kong malaman talaga ang mga pangyayaring nagaganap. At ito si Claire, every time na i-open niya yung mouth niya, every time na i-open, wala nang ginawa kung paano, anong tawag ito, tirahin ang mga Duterte ng mga Duterte. Correct, sakto. Tama ba yun? Alam mo dapat kung saan yan si Claire. Dapat dun siya sa palengke. Correct. At ito naman si Gonggong. Itong si Gonggong Marcos naman. Ito si Gonggong Marcos. Alam mo dapat kung saan yan ang posisyonan? Dapat yan siya, yung konsihal yan siya sa barangay. Okay. Pang barangay lang. Barangay ang level niya. Ang mga level niyan pang barangay. Saan ka ba nakakita? Yung bagong Pilipinas na halimbawa yung mga bus na anong tawag nito, yung mga bus ba na libreng sakay daw. Piruin mo yung upuan, puro pa mga butas at walang aircon, napakainit. Hindi katulad sa Davao na bago lang yung bagong bus nila Eto, ngayon. Sir Alvin, kauuwi lang dito sa Amsterdam. Maganda. Sa The Hague. Sir, The Hague dito. The Hague. dito sa The Hague. Ano ba masasabi mo sa Davao? Ako tungkol Davao ako eh. Maganda talaga sir. Maganda talaga ang Davao. Totoo lang. Sa lahat ng mga napuntahan kong lugar, Davao really. Davao, di ba? Maganda Maraming ang salamat. Davao talaga. Hopefully you're not saying that because the BP is inside in there and you're going to talk to Sarah shortly. Ha? Dili nga. Thank you very much. Hindi nga. Sinasabi ko Okay. totoo na maganda talaga. Thank you very much. Hindi siya Okay. mag-stay doon, sir. Kung maganda. Kaya Hindi mo. maganda. Maganda talaga ang Davao. Kita mo? Sobrang linis. Kaya sana naman, at sa yung ibang mga ano na yan, yung si, anong tawag ito, si Jaret, yung vlogger na Jaret, mga, Hindi ko kunin. Hindi, bisa yung mga vlogger, mga kilala yan ni Joey Dibib, tsaka sila ni, Hayaan mo na yan sila. tek na mga, High blood na si sir. no, talagang, Ano yung masasabi mo sa mga sumusuporta kay PRRD ngayon? ang masasabi ko lang sa mga suporta, wag mo na ako isali, kasi I'm born and raised sa Davao. Ang masasabi ko lang, Akit ka sa Davao? Sa Obrero. Sa Obrero. Barangay 18B. Wilma Lusada. Ayun na, istorya. Pag-istorya. Okay. Listen. Ito ang masasabi ko lang sa mga Duterte supporters, guys, thank you very much for all your supports. Thank you for your prayers. Talaga ako'y hangang-hanga sa inyo. At sa mga tao na nagpupunta rito, and please, lagi kayong nagpapalo dito kay Sir Alvin, kasi alam mo naman Sir Alvin, nakita mo naman kahit walang mga tao rito. Ayan Sir Alvin, nandyan, in present, in Holy Spirit, nandito. Well, the time now, I think, what is the time now? But okay, guys, all the best and thanks. Okay? Manalangin tayo. It's 3 o'clock now.